Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis update dito kay Bitcoin ngayon pong April 15 taong 2024. At nakikita po natin dito sa dito sa 1 hour chart time frame ni Bitcoin na nagkaroon na po tayo ng breakout dito sa kanyang resistance line na 66,231.62. Kaya may posibilidad po na ito ay senyales or maagang signal na makaka-recover na itong si Bitcoin sa kanyang uptrend or ito na po ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo. At ayun, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po, kung i-check po kasi natin yung daily chart time frame natin dito, ay mapapansin po natin na ang kasalukuyang candlestick po natin ay nagbabasag po siya. Binabasag po niya ang kasalukuyang resistance line natin dito na nasa price level na 66,231.22. Ngayon kung pag nabasag po ito ay malaki po yung chances na magpapatuloy ito sa kanyang pag-akyat at aakyatin po niya ang sunod na resistance line natin dito sa 69,316.68 kung sana isa naman pong sunod na napakatigas na harang. Kaya yan po ang posibleng mangyayari rito at mukhang yan na nga, mukhang nakaka-recover na po talaga si Bitcoin kasi malapit na po talaga ang Bitcoin halving. Yan, April 19 to 20 na po yan. Malamang ay 19 ay talagang dyan na po talaga magpapakita ng isang matinding price surge or pag-angat itong si Bitcoin at yan masusundan pa yan hanggang sa April 20. Kaya yan, mukhang yan yung kanyang breakout na ito. Yan, kung nakabalik po talaga siya sa ibabaw ng major resistance line natin dito ay mataas po talaga ang posibilidad na ayan, magpapatuloy na sa pag-angat ulit itong si Bitcoin. Ayan, babalikan niya, sa tingin ko ay babalikan niya yung 73,565 na resistance line natin dito. Ngayon kung check po natin kasi sa kanyang 1 hour chart time frame ay mapapansin po natin dito na meron po tayong nabuo rito na isang triangle pattern. Yan, nabuo po yung kanyang upper portion dahil sa rejections dito at rejection dito kanina. At yung kanyang mga lower portion, ayan, mas marami pang mga rejections. Unang rejections po yan, pangalawang rejections ito, ayan, at pangatlong rejection na rin yan. Meron pa pala tayo rito. Ayan, mas maraming rejection dito sa support line. Ibig sabihin ay mas matibay po talaga ang support line niya rito or lower portion ng ating triangle pattern dito. Pero kanina ay nagkaroon po tayo ng breakout. Ayan, nabasag po yung kanyang upper portion at maging sinabay niya rin or sinunod na niya rin yung resistance line natin dito sa 66,231. At dahil sa breakout na yan ay yan, bullish po ang momentum ngayon ni Bitcoin. At yan na po sag-ayon yung ating dalawang indicators dito. Kulay red ang ating Halves width indicator at ganoon din po yung ating QQE mode indicator. Kulay blue yung lumalabas na mga QQE bars nito. Kaya base po sa aking analysis dito ay mukhang magkakaroon po muna siya ng retracement dito sa nabasag na resistance line natin dito. Ayan, susubukan po niyang i-retest itong 66,231.32. Ngayon kung pag tumalbog ngayon ay tatalbog po siya rito. Ayan, magkakaroon siya ng rebound dito. Ayan, at aakyatin niya ang sunod na resistance line natin dito sa 68,205.75. Ayan, at kung pag nabasag niya na rin ang 68,205 na ito, ayan, isusunod naman po niya na akyatin ang major resistance line natin dito sa 69,291. At sa tingin ko ay medyo mahihirapan po siya na basagin ito kasi isa po itong major resistance line. Dito ay nagawa po niyang basagin kaagad ito kasi dulot po yan ng breakout sa upper portion ng ating triangle pattern dito. Kaya po niya nagawang basagin kaagad ito. Kaya ngayon ay sa tingin ko ay medyo kapag umabot po siya rito ay medyo mahihirapan po siyang basagin ito. Pero sa tingin ko ay mababasag at mababasag pa rin niya ito.
Ayan. Kasi kung ito po ay yan, kapag talagang nakaka-recover na itong si Bitcoin, lalong-lalo na kung pag dito sa daily chart time frame natin ay talagang nagsara yung candlestick natin dito sa ibabaw ng 66,231 na ito, ay yan, mataas po talaga ang chances na mababasag ito. Ayan, mababasag po ito kung yan, kasi habang gaya ng sinabi ko kanina, ay yung parang driving force po natin ngayon kay Bitcoin ay yung nalalapit na halving event. Kaya sa tingin ko ay hindi po magtatagal ay mababasag niya ito. Kasi kailangan po talaga niyang mabasag ito para ito ay umakyat sa mas mataas na presyo. Ayan, yung 1 hour chart time frame lamang po natin dito ay parang early signal lamang po ito. Ayan, para mas makapasok tayo or mas maaga tayong makapaghanda. Kaya ayan, mula ngayon ay magbibigay po pala ako yan ng mga katulad nito, mga updates. Yan, mga updates sa mga lower chart time frame natin. Yan, para sa mas maagang signal. Ayan, para mabigyan po tayo ng ayan, makapagbigay po ako ng mas maagang signal. Kasi kung pag sa daily chart time frame po tayo, ay kung minsan ay nahuhuli po yung signal. Yan, katulad nito. Yan, yung nangyari po rito sa pagbagsak ni Bitcoin dito. Yan, alam kong may mga hindi nakapasok dyan kung hanggang dito lamang po tayo sa daily chart time frame. Kasi malaki po yung kaagad yung nabuong candlestick nito. Pero makakapasok po tayo dito. Yan, or mapaghahandaan po natin yung pagbagsak niya rito. Kung i-analyze po natin yung lower chart time frame nito. Ayan. Sa pagdating ng advantage po kasi rito. Ayan, meron magagamit natin po rito. Magagamit natin yan dito sa kung tayo ay nag-i-spot trading or nag-futures trading. Ayan, check na natin yung kung saan po siya bumagsak. Ayan, katulad po nito. Ayan, dito po siya bumagsak nung April 12. Ayan, at least nung nakita po natin dito na nagkaroon po siya ng breakout dito, ay alam na po natin na mataas ang posibilidad na babagsak ito. Yan, kung pag nakita po natin yan, ay syempre kung pag nag-i-spot trading po tayo, ay pwede po tayo mag-take profit dito. Yan, take profit po tayo, magbenta po tayo dito ng ating holdings. Ngayon ay kung pag nakapagbenta po tayo rito, ayan, ay yung nabenta natin dito ay iabang po natin dito. Yan, para mas makabili po tayo sa mas mababang presyo. Ayan. Yung mga nag-futures naman ay syempre mas simple. Bukas lang tayo ng short entry position nung nakita natin na nagkaroon tayo ng breakout dito. At kikita po tayo sa pagbagsak niya hanggang dito. Kaya ganyan lamang po. Kaya alam natin, alam po natin, mas napaghahandaan po natin yung magaganap na price action sa hinaharap, dahil po yan po ang gamit ng lower chart time frame dito. Kaya ayan, simula ngayon ay magbibigay po ako ng mga updates katulad po nito. Ayan, ngayon ay umaangat na po siya. At asahan po natin na sa mga susunod na ilang oras siguro ay magagawa niyang patamaan ang sunod nating resistance line dito na 68,205.75. Ngayon, ang posible pong mangyari rito ay kung makabalik po siya dito sa ilalim ng resistance line natin na 66,231.62, ay posible po siyang magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Mai-invalidate po yung ating prediction dito. Ayan, naaakyatin niya ang 68,205.75. Ayan, kung yan po ay nakabalik sa ilalim or bumalik sa ilalim ng 66,231 na price level. Kaya yan, ito po yung ating tinututukan ngayon pagdating po rito kay Bitcoin. Yan. Sa ngayon ay si Bitcoin lamang po muna ang ating bibigyan ng madalas na update sa kanyang mga lower chart time frame. Yan, para i-test lamang po natin kung maraming manonood ay ayan, or maraming may interest, magkaka-interest sa aking mga
yan, analysis, technical analysis update na kagaya nito ay ayan, itutuloy po natin yan, or malamang ay imo-monitor na rin natin or bibigyan na rin natin ng updates yung ibang mga cryptocurrencies. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.